salita mula sa Diyos, kapag isinalo, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Kailan naging mas mabuti at mas tama yung nakaupo lang kaysa doon sa nagtatrabaho o naghahanda? Sa Ebanghelyo, matutunghayan natin ang dalawang magkapatid na ang pangalan ay Marta at Maria. Malugod nilang tinanggap si Jesus at ang 12 lalaking mga alagad niya sa kanilang tahanan. Ngunit magkaiba ang naging pagtanggap nila kay Jesus at ang kanyang mga alagad. Si Marta nagsimulang maghanda ng kakanin, ng ipakakain kay Jesus at ang kanyang mga alagad. Hindi siya magkamayaw. Imagine niyo naman po yan. 12 lalaki ba naman ang darating sa bahay mo para kumain, ay talaga namang ano nga ba talaga ang sapat na ihahanda mo para sa kanila. No? O si Marta, dahil nga sa ganitong klaseng kalagayan, ay talagang abalang-abala at sabi nga rito sa Ebanghelyo, ligalig na ligalig. Sa kabilang banda, si Maria, ayon sa Ebanghelyo, naupo lang. Naupo. Nakatingin kay Jesus na kanyang bisita at anong ginagawa niya? Nakikinig lang. Kaya ano nangyari? Lumapit si Marta kay Jesus at ang sabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, baka naman pwedeng sabihan niyo itong kapatid ko. Abay, hindi ko alam kung paano ko ihahanda yung maipapakain ko sana sa inyo. Iyan lang siya, nakaupo lang. Walang ginagawa. Manong ako itulungan man lang sa kusina para sa paghahanda ko sa inyo. Ano sabi ni Jesus kay Marta? Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang talaga ang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. Ano po ibig sabihin nito? Ito po yung pangyayari na mas pinili ng Panginoon o mas binigyan niya ng pagkilala yung nakaupo at nakikinig sa Kanya
kaysa abalang-abala na naghahanda para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Ano ba meron doon sa ginawa ni Maria? Para kay Maria, ang mas mahalaga mismong si Jesus. Maliban higit sa kanyang magagawa para sa kanyang Panginoon, mas mahalaga sa kanya mismong si Jesus. Hindi yung maiaalay niya kay Jesus, hindi kung ano yung magagawa niya para sa kanyang bisita na si Jesus. Ang mas mahalaga para kay Maria, ang mas kinasasabikan niya ay makasama at makinig sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, bagamat natutuwa at nagagalak ang Diyos kapag tayo'y naglilingkod sa Kanya, pero hindi po nating kayang tapatan ng ating magagawa sa Panginoon ang pagbibigay natin ng oras para makinig sa Kanya. Mas nanaisin ng Diyos, makasama ka, makasama ako. Ibig sabihin po, mas mahalin natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran kaysa mahalin ang ating paglilingkod sa Diyos. Sa Ingles, love the Lord of your service and not the service to the Lord. Magkaiba po yung dalawa. Mas mahalin mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran kaysa sa paglilingkod mo para sa iyong Diyos. Kasi kapag minahal mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, kahit anong uri ng paglilingkod, ibibigay mo ng maluwag at masaya. Pero kapag nakatuon ang iyong pansin dun sa paglilingkod mo, pag naiba ang paglilingkod mo, kapag inalis ka doon sa uri ng paglilingkod na iyon, ayawan na. Kasi bakit? Nakatuon ang iyong pansin dun sa uri ng paglilingkod, hindi dun sa Diyos na pinag-aalayan mo ng iyong paglilingkod. Maliwanag po? Unahin natin na mahalin ang Diyos na ating pinaglilingkuran kaysa yung paglilingkod natin sa Kanya. Mahirap po kasi kapag nakatuon ang ating atensyon sa paglilingkod natin sa Diyos. Diyan po nagsisimula minsan ang pride, ego. Diyan nagsisimula yung katanyagan, fame, yung pangalan ang gusto nating mabuo para sa ating sarili, hindi na yung Diyos. Minsan po, marami sa atin na matagal lang naglilingkod sa simbahan, naglilingkod marahil sa ating local government, sa barangay, o kung saan mang sektor sa inyong samahan. Sobrang tagal lang inyong paglilingkod, hindi nyo akala minsan, unti-unti nang nawawala ang iyong tingin dun sa iyong pinaglilingkuran at hindi mo alam ang pinaglilingkuran mo na pala ay sarili mo. Nung una nagsimula ka, ang gusto natin para sa kapakinabangan at kapakanan nitong mga taong ito. Nung magtagal-tagal, nababaling na ang pansin natin doon sa ating sariling interes, sa pangalan natin, katanyagan natin, kapakanan natin. Kaya nagpapaalala ang ating ebanghelyo. Siguraduhin natin, ang mas gusto ng Panginoon, tayo at siya, yung ugnayan natin. Kung maglilingkod man tayo, ito ay bunga lamang ng ating pagmamahal sa Kanya. Kung may gagawin tayo, ito ay bunga lamang ng ating pagmamahal sa Kanya. Oo, maganda kung ikaw ay isang pilantropo. Pero maganda po ang iyong kinauugatan ng iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa ay ang pagmamahal mo sa iyong Diyos.
Maganda na ikaw ay isang tao na matulungin, mapagkawang gawa, pero siguraduhin niyo po ito ay bunga lamang ng inyong pagmamahal sa Diyos. Nang sa gayon, hindi tayo basta maligaw. Nang sa ganon, hindi tayo basta mawala sa ating focus. It is loving the Lord of our service rather than loving our service to the Lord. Hindi ko sinasabi na wag na tayong maglingkod sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na wag na tayong gumawa ng mabuti. Hindi ko sinasabi na wag na tayong maging magkawang gawa. Hindi po. Ang sinasabi ko lang po, kung gagawa tayo ng kabutihan, kung tayo magkakawang gawa, kung tayo maglilingkod, ito ay bunga lamang ng ating pagmamahal sa Diyos. Ng ating pagmamahal sa Diyos. Yung mga magulang, mas gusto natin halimbawa, kaya ibinibigyan tayo ng tulong o entrega, inaabutan tayo ng ating mga anak, ngayong medyo may edad na tayo, mas masarap ang pakiramdam na inaabutan ka ng kahit papaano ng iyong anak dahil mahal ka niya bilang magulang. Masakit na malaman na binibigyan ka ng anak mo dahil obligasyon lang niya sa iyo. No? Dahil yun bahagi ng tradisyon. Nagbibigay sa iyo. Kaya kung pagka minsan nakakaramdam ka na parang matabang, parang hindi yata bukas sa loob ang pagbibigay sa akin ng aking anak. Mas masarap na kung may iaabot man siya sa iyo bilang tulong. Ngayong ikaw ay may edad na at wala ka ng trabaho, wala ka ng sariling pagkakakitaan, yung mga anak mo buwan-buwan nag-aabot sa iyo. Una sa lahat dahil mahal ka. Dahil mahal ka ng anak mo at hindi dahil obligasyon lamang o ito ay kasanayan lamang. Kung gagawa man tayo ng mabuti, kung maglilingkod man tayo, kung magkakawang gawa man tayo, para mahiwalay o maligtas tayo sa ego, pride, sariling agenda, siguraduhin natin na itong pagkakawang gawa, kabutihan at pagtulong ay nagmumula o bunga lamang ng ating pagmamahal sa Diyos. Ika nga, Lord, tutulungan ko ang mga taong ito dahil mahal kita una sa lahat. Kaya wala akong itatangi, Panginoon, dahil ang pagbibigay ko naman ay hindi dahil lang sa kanila, kung hindi dahil sa iyo. Lord, maglilingkod ako sa simbahan kahit anong uri ng paglilingkod. Kahit yung pinakamaliit, kahit yung pinakamaruming trabaho sa simbahan, gagawin ko dahil una sa lahat ginagawa ko ito, hindi dahil gusto ko yung mga gagawin, kundi una sa lahat, mahal kita. Ako'y nagpapasalamat sa iyo. Kung anumang uri ng paraan ng paglilingkod, gagawin ko kahit ano pa man. Dahil gagawin ko ito, dahil sa aking pagmamahal sa iyo, dahil sa aking pagpapasalamat sa iyo. Amen.